Posibleng masuspinde ng 70 araw o 3 buwan ang mga kinasuhang senador. Karaniwan daw kasing pinasususpinde ng ombudsman ang mga opisyal ng gobyerno na sinampahan ng kaso sa Sandigan Bayan. Oras namang mag-issue ng mga warrant of arrest. Hiling ni Senate President Franklin Drilon, huwag naman daw sanang arestuhin ang mga akusado sa loob ng Senado. May report si Marisol Abduraman. Hindi pwedeng dumalo sa mga pagdinig, hindi pwedeng bumoto sa mga sesyon at higit sa lahat, hindi pwedeng maghain ng panukalang batas. Sa loob ng 3 buwan, posibleng masuspindi sina Senador Juan Ponce Enrile, Jingo Estrada at Bong Revilla Jr. ayon kay Senate President Franklin Drilon. Yan ay kung may kasamang preventive suspension ng plundered shores laban sa kanila na kadalas ay tumatagal ng 70 araw. Matapos ang panahong ito, balik Senador muli ang 3. Pwede naman daw kasi nilang gampanan ang kanilang mga tungkulin kahit makulong sila, habang ang mga opisina at empleyado nila mananatiling bukas sa publiko. But after 90 days? After 90 days, they can file bills after 90 days. Even if they're in detention? Even if they are in detention. Malinaw sa Republic Act No. 7080 o mas kilala bilang anti-plunder law na dapat suspindihin ang sinumang pampublikong opisyal na nadadawit sa ganitong uri ng kaso. Pero sakaling maglabas na raw ng warrants of arrest ang anti-graft court, pakiusap ni Drilon, huwag naman daw sanang gawin sa loob ng Senado ang pag-aresto sa 3 kapwa niyang senador. Sa June 11 o susunod na Miyerkules ang huling araw ng sesyon ng Kongreso bago ang sine die adjournment. As a matter of institutional courtesy, I will not allow the law enforcement officers to serve the warrant while in the session hall. They must be given naman the respect because they are presumed innocent naman until proven guilty. Hindi muna nagbigay ng pahayag si Enrile at ang kanyang kampo, pero nauna na niyang sinabi na handa siyang tumayong abogado para sa sarili kung papayagan. Tumanggi namang magbigay ng pahayag si Estrada na handa raw ipresenta ang sarili sa Sandigan Bayan para magpaaresto. Handa rin daw harapin ng Revilla ang plunder case ayon sa abogado ng Secretary Joel Budigon. Pero dapat din daw dinggin muna ng korte ang kanilang motion for judicial determination of probable cause na isasampa nila sa susunod na linggo. Balak din daw nila magsampa ng petition for certiorari at prohibition sa Korte Suprema na naglalayong pigilan ang pagdinig ng Sandigan Bayan. Ang mga taga-suporta ni Revilla nagtipon-tipon sa kanilang bahay sa Bacoor, Cavite para sa isang prayer vigil. Papakita lang namin yung suporta namin sa kanila. Pagmamahal talaga. Buong mga tao po siguro ng Bacoor susuporta sa kanila. Masakit para gano'n sila. Kaya lang hindi ko naman mapipilis yung ibang tao. From the start, ang mga Revilla, kilala namin na hindi sila gano'n. Ang may bahay ni Revilla na si Congresswoman Lani Mercado nagpapasalamat naman sa suporta para sa kanilang pamilya. We are just praying for them. We're praying for the true sense of justice to really prevail at this point. Kung ano man ang mangyayari, laging sinasabi ni Senator Bong, handa siya. Hindi dumaan sa due process ang aking asawa. May mga dokumentong hinihingi ang legal team namin na hindi ibinigay para at least mapag-aralan din ng legal team namin kung paano nila mapagtatanggol si Senator Bong Revilla. Marisol Abduraman, GMA News.